Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi mga chiko, welcome back to my vlog. So for today's video, tara samahan nyo na naman ako sa panibagong araw na to. Bali umaga pa nga lang pagkagising namin today, eto at nagpe-prepare na kami ng kaunti naming handa. Yes, opo, nilagang itlog lang naman yung ihahanda namin today, tapos isang palangga ng buko pandan. Charis. Aminin nyo mga chiko, hindi nyo kinaya yung isang palangga ng buko pandan. Anyway, highway, kaya nga pala dinagdagan ng kapatid ko yung buko pandan para nga daw umabot na hanggang bagong taon. Mindset ba? Mindset, diba? Para hindi na pagod. Bale, ito nga talaga yung totoong dahilan kung bakit meron tayong nilagang itlog. Kasama nga nitong atay at balon-balunan dahil magluluto nga tayo ng sopas for today's video. Ay yes mga chi, napakasarap kaya sa sopas yung merong atay at balon-balunan. Minsan nga sinasamahan pa namin yan ng leeg, paa ng manok, ganun. Pero nasa sa inyo pa din naman kung anong gusto nyong isahog sa sopas nyo. Kung ayaw nyo ng paa ng manok, lagyan nyo ng pata ng baboy. Charis. Pero syempre, para makasigurado tayong malinis itong atay at balon-balunan natin, kailangan natin pakabanlawan at pakukuluan pa natin. At after ko nga mabanlawan yung atay balon-balunan, sunod ko na nga binanlawan itong pata ng baboy. Ay rugo, dito nga sa Pampanga, usong-uso kapag magpapasko kaya bagong taon, hindi mawawala yung nilagang baboy. Pero ewan ko lang din sa ibang lugar kung anong inahanda nila pag Paskong ganto. Sabi nga nung iba, kaya daw sila nagluluto na nilaga pag Pasko, kasi nga daw malamig nga yung panahon. Ay rugo, bakit di sila nagsinigang? Di ba may sabaw din naman yon? Charis. Right after ko nga mabanlawan yung atay at balon-balunat at itong pata, ayan, pinatuyo ko muna dahil mamayang gabi pa naman yan lulutuin. Mainam na nga na, prepare ko na lahat para mamaya dire-diretso na ipagluluto. Bali bumili na nga din pala ng gulay yung nanay ko, tulad na lang nitong pechay, repolyo, patatas, pechay bagyo, carrots, red bell pepper, rino at marami pang iba. Ay rugo, mukhang may bagong recipe yung nanay ko sa nilaga, bakit may rino? Medyo mura-mura nga daw yung kilo ng kamatis ngayon, kaya naman dinagdagan na ng nanay ko yung pinamili niya. Pero ang totoong dahilan yan, kaya bumili na maraming kamatis yung nanay ko pagkatapos ng Pasko, magtutuyot itlog kamatis na lang tayo. Aminin nyo man at hindi, pagkatapos ng mga okasyon, yun talaga yung pinakamasarap na ulam. At pagkatapos ko nga sa kusina, lumabas na nga ako, tapos nakita ko nga yung pamangkin ko, nandito na pala sila. Tapos napansin ko, meron siyang dalang kalamaris. Ay rugo, hindi ko nga alam kung kalamaris ba talaga to o goma. Hirap na hirap rugo yung pamangkin ko sa pagkagat. Buti na lang nga at medyo matibay-tibay yung ngipin niya. After 10 years, may kabawas siya rin kitang kalamaris. Hindi naman nga ako masyadong busy today, kaya naman ito tinalagaan ko na muna tong dalawa na to. Ay rugo, hindi ko lang sigurado kung masaya pa ba tong pamangkin ko sa ginagawa nung kuya niya. Diyos ko, ayaw mo makapagreklamo. Kaya naman sabi ko dito sa pamangkin kung isabilisan na niya lumaki para makaganti sa kuya niya. Charis. Pero grabe nga yung bilis ng panahon. Imaginein mo, mag-iisang taon na din ako nagbablog at mag-iisang taon na din itong pamangkin ko na to. Ay rugo, hindi ko nga na-imagine na magtatagal ako sa pagbo-voiceover. Ikaw ba na-imagine mo na magtatagal ako? Kayo nga hindi nagtagal eh. Charis. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa mga walang sawang sumusuporta sa akin, lalo na sa panibagong page ko na to. Hindi man nga ganun kaganda yung kinalabasan nung una nating page, ang mahalaga patuloy pa rin tayong nangangarap. At fast forward nga, pagkatapos ko mag-alaga ng pamangkin, pumasok na nga ako dito sa may kusina, tapos nakita ko na i-plastic na din pala itong mga buko pandan. And yes mga chiko, sa plastic yung yelo talaga namin nilagay dahil ilalagay namin sa freezer para matigas na matigas. Para nga kasi kapag may kakain, yung isa hindi nila mauubos sa sobrang tigas. O diba? Mindset ba? Mindset. Charis. Dahil nga medyo kaedad ko nga daw yung patang nabili nung nanay ko, eto't pin-pressure cooker niya na nga lang para hindi daw masyadong magastos sa gasol. At habang ang pinapalambot niya daw yung pata, siningkot siya niya na itong manok na ikakaldareta niya. Yes, opo, isang kawa talaga yung niluto niya kasi nga hanggang bagong taon na yan. Char! Yung nanay ko talaga dinadagdagan yung mga niluluto niya pag Pasko kasi nga kinaumagahan yung mismong Pasko kapag merong mga kamag-anak na gustong kumain ng kanin, at least meron kang ipapakain na ulam. At ayun na nga mga chiko, nawala lang ako saglit. I-fast forward ko na nga, naigisa na nga ng nanay ko yung kaldareta niyang manok. Diyos ko, sabi ko nga sa kanya, dapat bibidyohan ko para ako makita ng aking mga followers. Ay rugo, sabi niya sa akin kung ako daw yung nagluto, baka abutin na kami ng bagong taon, di pa luto yung kaldareta. Sabi ko nga sa kanya, ganun talaga pag nagbablog. Duling ka na bago ka makakain. Nang maluto nga yung kaldareta, agad na din pala sila nagsaing dahil nga itong kaldareta na to yung uulamin namin ngayong tanghalian. At fast forward nga kinabukasan, bali ito nga yung araw ng Pasko at napakaganda nga
nga nung panahon ngayon. O diba, ito lang dapat ipagpasalamat na natin kay Lord dahil nabiyayaan na naman tayo ng magandang araw. At bago nga ako pumasok, napansin ko nga nandito yung mga barangay tanod na kakilala ng tatay ko. Naka-follow at lagi nga daw sila nanonood sa akin. Kaya naman po shoutout sa inyo. Di naman halata sa sticker ko nasa motor nila. Charis. O diba, balak may pangkar na panining motor, talaga na mamitakutan na. Maya-maya nga ay inayos na nga ng kapatid ko itong pagkain dito sa may lamesa para nga daw pag may gustong kumain ay magbubuffet na lang sila. At bago pa man nga ako maupo, meron na nga tumatawag sa akin. Nakala ko meron akong delivery. Diyos ko, mga inanak ko pala. Hindi ko na nga nailagay sa ampaw dahil yung in-order ko na ampaw nasa China po. At maya-maya nga dumating na nga din pala yung mga pamangkin ko at tinabatan ko na din ng konting aginaldo. Naalala ko nga dati pag gantong Pasko, pag inabutan ka ng benting malutong, masayang masaya ka na. Ay rigone, napakasarap balikan ng pagkabata. Anyway, kahit ano pa man yan, konti o marami, ang mahalaga sama-sama ang pamilya at walang sakit. At syempre, wag nating kakalimutan na ang diwa talaga ng Pasko ay pagmamahalan at pagbibigayan. Kaya naman po sa lahat ng nabigyan ko ng malulutong, pakisoli nyo na po. Charis. At ito na nga nung hapon nga ay nagtimpla na ako ng kape dahil marami nga akong nakain. At syempre bago matapos yung video na to, don't forget to like, follow, and share. God bless everyone and Merry Christmas.